Hi, Miss Prince. How's your heart? I hope na hindi nyo naranasan to ngayon, tong burnout na to. So, ano ba ibig sabihin ng burnout? Ako hindi ko alam anong ibig sabihin nun dati. At hindi ko alam na nandoon na ako sa state na yun. Bago ko i-share sa inyo ano nangyari sa akin, i-google muna natin. Burnout sa dictionary, ruin one's health or become completely exhausted through overwork. Sa helpguide.org, burnout. Being burned out means feeling empty and mentally exhausted, devoid of motivation, and beyond caring. Burnout is a state of emotion, physical, and mental exhaustion caused by excessive and prolonged stress. Okay. So, this happened to me last year. And hindi siya magandang experience. Sa totoo lang nga, akala ko talaga depressed ako. Alam mo yung feeling na I feel empty talaga. Kasi ako, love ko mag-vlog. Kaya ako nag-vlog kasi mahilig talaga ako yung ganito, i-on ko yung camera, mag-isip ako ng content. May drive talaga ako na gumawa ng videos. And that always keeps me going. And then, last year, January yun nag-start. Hindi ko alam ano nangyari sa akin. Wala akong heart na nandyan lang yung camera tapos parang, let's get it over. Let's get it over with. Gawin na lang natin yan kung ano yung pwede gawin dyan. I-shoot na natin yan. Unlike before, kasi I make videos na nagluluto. Meron akong brunch with me, reels, dyan sa Facebook, Instagram, shorts also sa YouTube, and TikTok. I upload them on all platforms. Na-invent ko kasi yung brunch with me because I don't have breakfast. Every time pagising ko, mag-brunch na lang. So, naisip ko, okay, gawan ko na lang to ng video since it's reality na I'm doing it. And then after that, wala na ako gana. Kahit magluto. Sabi ko, ba't parang ayoko na magluto? Pa-deliver na lang tayo. Nakakapagod. Feeling ko, wala akong rason kung bakit ako buhay sa mundo. Umabot na ako doon. Yung feeling na, ano ba ginagawa mo sa buhay? Tapos, anong nangyari? Gumawa ka ng videos. And then, may natulong ka ba? May mga ganun akong question sa sarili ko na sabi ko, ayoko ng ganito. Gusto ko may purpose. Bakit parang wala? And hindi naman ako to si Krisha na ayoko yung ginagawa ko lang kasi kailangan. Kanang exhausted ako. Mentally, physically, yung routine na pabalik-balik, nawalan na talaga ako ng heart. I realized it was burnout. How? Of course, I questioned myself. I googled first kung mayroon ba talaga akong depression. Pero hindi kasi mas malalim ang depression. Iba yung depression Google natin anong depression. Depressive disorder is a common mental disorder. It involves a depressed mood or loss of pleasure or interest in activities for long periods of time. Depression is different from regular mood changes and feelings about everyday life. So, na-realize ko, hindi naman siya depressed kasi may gana pa naman ako mag-workout. Meron pa naman akong gana sa ibang bagay. So, how did I get up again? Hindi ako nagtrabaho. Binigyan ko oras sarili ko na mag-isip at walang magtulong din sa akin. Gusto ko kasi na decision ko talaga. Maybe because I'm an introvert. Because, when you're introvert, you get energy alone. And I don't know if kaya ganun yung decision ko. Or maybe also
I was raised being independent by my parents kasi I'm the ate. So, maybe ganun din yung mga habits ko. But anyway, ganun yung nangyari sa akin na gusto ko mag-isa muna ako para makapag-isip ako sa mga ginagawa ko sa buhay. Kaya first, binalikan ko yung kasi alam ko, mahal ko tong ginagawa ko. Pero bakit ngayon, wala akong heart. Para akong lost. Tapos parang ang inisip ko, anong ginagawa mo sa buhay mo? Ba't ka nag-vlog? Parang empty ka, exhausted mentally, physically. Tapos parang pag tinitingnan ko yung mga gamit ko, parang nawawalan lang ako ng gana. Kailangan ko balikan yung mga bagay na bakit ako nagsimula. So, nagbakasyon muna ako. Timing, birthday ko yun. Pumunta ako ng Baguio. Pero, kumuha pa rin ako ng camera ko. Nagva-vlog pa rin ako. Pinalabas ko naman yun. Pero alam ko wala pa rin puso yung shots ko na yun eh. Ginagawa ko lang. Pero iniisip ko pa rin, yung kahit kasama ko mga kaibigan ko, it's still in my head na I have to go back na mahal mo tong ginagawa mo, Krisha. Diba? Ang tagal mo nang kasi, okay, hindi kasi ako yung mga kids before na pagdating nung high school, alam na nila anong kunin nilang course. Ako hindi eh. My first course was mass comm. And then, nag-change ako ng course ng business. Hindi ko talaga alam din kung anong gagawin ko after. Kaya, ang dami kong trabaho. After TV commercials, nag-makeup artist, tapos nag-artista. And way back before nun, after I graduated, nagtrabaho pa ako sa office. I really tried my best na, like example, pumasok ako after when I graduate college, pumasok ako sa office dyan sa Makati. This is not me. Hindi naman ako nasa office. Baka change nga ako ng work. Try ako mag-change ng work. Hindi pa rin ako nag-enjoy sa office. Hindi ako pang office. So, nag-try ako mag-artista. Nag-makeup artist muna pala, and then artista. And then, sinabay ko both kung saan may work. Kasi hindi naman ako lagi may work sa pag-artista nun and sa pag-makeup. So, sinabay ko. But, dito talaga ako tumagal sa pag-vlog. Nag-start ako sa YouTube. Chinek ko din yung mga photos ko dati, binalikan ko yung mga work ko. So, sabi ko, ito yung si Krisha, ito yung masaya siya, yung excited siya mag-video, na nag-e-enjoy siya kausap yung camera. Ito yung hinahanap ko. Paano ako bumalik dun? Sabi ko, sige lang, makukuha mo din yan, Krish. Kinakausap ko lang yung, it was all in my mind. And then, pumunta kami La Union with my friends pa rin. Enjoy lang kami, ganyan. Hanggang umuwi ako, ganun pa rin. Pero ginawa ko lang, nag-enjoy lang ako ng enjoy. Kumuha pa rin ako ng video. Pero hindi ko pinipilit na lang sarili ko. Pero yun nga, merong mga consequences. Hindi ako nakakapag-upload. Wala akong gana. Then it's funny because my best friends always think na hindi pa rin ako nakaget over sa ex ko. Hindi nila alam, meron din ako mga issues mentally. Like, yun nga, burnout ako. So, I cannot blame them because they don't know what I'm going through. And, syempre, what you see is what you get. Siguro yun yung last kong upload na about that. So, they're still thinking na ganun pa rin. Umabot din ba kayo sa point na wala na kayong gana sa mundo, pero hindi nyo gusto magpakamatay, ha? Alam mo yung nawalan kayo ng drive mabuhay,
and nawalan kayo ng wala lang, parang feeling mo walang kwenta lahat. Ganun yung feeling ko. And then I talked to a life coach because she's one of my friends na rin online, si Miss Coach Ellen. She asked me kasi if pwede kami mag-collab. And then I told her, I'm sorry, it's been months na rin na nade-delay. Kasi sa totoo lang, I'm really lost right now. I think I'm experiencing burnout. And then she said, you want, let's talk about it. So we talked about it online sa TikTok. And then doon din na-realize ko, ang dami din palang best friends na nababurn out. Alam mo, hindi mo control kung kailan ka maging okay ha. Ako hindi ko na control eh. Pero I was still looking for answers. Yung pangit kasi nun, yung creativity mo and yung feeling na empty ka, you're not, marag wala kay pulos. Feeling mo walang meaning yung life or yung ginagawa mo. Which ayoko ng ganun. Hindi ko talaga siya gusto. So, syempre, sa time na wala akong ginagawa, lagi ko pinapanood nga yung podcaster na yun. Naisip ko, mag-podcast kaya ako. Kasi, hindi ko alam ha. Parang feeling ko may kailangan akong gawin na bago, pero it's still aligned sa ginagawa ko. Hindi ko alam. Sige ako isip, kaya ko ba to? Kaya ko ba mag-podcast? Kasi, na-invite ako nung 2020 mismo ng Spotify. Hindi ako nag-reply. Kasi natakot ako. Hindi ko alam gawin ko ba to. Then, nag-2024 na, nung last year ko pa siya iniisip. And na, parang sa akin, when I was cooking and vlogging, I feel like kulang. Parang kulang yung nabigay ko sa audience ko. Gusto ko kasi sa viewers ko, that my goal is to share the ingredients, the recipe, kung paano lutuin. So that's my goal sa pagluto. And then sa vlog naman, I always share ano nangyari sa buhay ko na yun. For example, umakit ako ng Mount Apo, i-share ko sa inyo yung nangyari doon. Ganun lang. Pero I think kulang pa kasi yung gusto ko. Meron pa akong nabigay. Sabi ko parang meron pa eh. Meron pa akong pwedeng igawin. I have a friend and then I told her about it. I don't know how. I think we were talking through phone call ata or something. And then sabi ko, do you know this girl, this podcaster sa US? She's so funny and she's so hilarious. Gusto ko maging siya. Pero hindi ko gagayahin siya kasi hindi naman ako siya eh. Gusto ko ibang version ko syempre. Siya kasi nagpapatawa. Ako alam ko hindi ko kaya yun. So naisip ko mag-interview ng iba. Iba yung gusto ko. And then kahit 2020 pa yung reply, 20 to 20 pa yung email niya, nag-reply siya sa akin. And then he told me na let's talk. Let's have a Zoom call because Google Meet ata yun or something. Kasi he's from Singapore. So, yung Spotify pala, nag-work sila sa yun. Anyway, he told me na may suggestion sa akin. Sabi na, you know what? I suggest something na close to you na, di ba people know na you're always open to your experiences? Kaya, so I was thinking, sige sir, pag-isipan ko yan. Then it took me 3 weeks to think kung ano ba talaga. And then my friend helped me
to like decide. Pero hindi naman, I gave her some like titles. Tapos sabi ko na, meron akong ginawa before pero hindi ko tinuloy sa YouTube. I don't know why, nawalan ako ng puso to make it. But now, parang gusto ko na talaga. Parang gusto ko may drive na ako. So, nagawa ko yung House Your Heart. And then, inaral ko muna kung paano maging podcaster. Inaral ko yung mga mic, ano yung okay na mic. Yung ilaw, tinuruan naman kami from YouTube events. So, and na bumalik yung drive ko. Yung creativity ko, bumalik siya. Para ko nabuhayan ulit ng dugo. Nabuhayan ulit na sabi ko, oh my gosh, I like this. Kasi, hindi lang ako nagbibigay ng recipe. Sorry ha, yung EDSA. Maririnig mo. I think there's an ambulance. Anyway, ito kasi, it's more on life experiences, which I want to share. Kasi, it's reality eh. It's really happening. And maybe we can get something from it para to prevent it or maybe to, like for example, right now, you think you're depressed but you're only burnout lang pala. And you cannot lang the burnout. But of course, ilalang mo kung i-compare mo sa depression. Pero kung na-burnout ka, hindi siya nakakatuwa. Kasi hindi siya masaya talaga. And it really took me time to know what's wrong. But I think it's something na inalarm ako na you have to change or you have to do something else to do. Kasi naging ganun lang ako eh. Alam niyo yung feeling na ganun? Yung, kasi since 2016, yun lang ginagawa ko. Same lang, nag-vlog ganun. Yung routine for how many years, I always want to grow. I always want to learn something new. And right now, I'm learning something new. But I know I have to learn more about this because I can't be stuck na naman in one place. So maybe that happened to me and my creativity nawala. So I guess how can you get up again is never stop looking for the right answers. Why have to relax? Kasi parang if you're not gonna relax, you're not also gonna get the answers eh. You have to like stop muna for a bit or like hinahinay lang good. And then I was also researching kasi mahilig ako mag-research kung ano man talaga yung mga pwedeng gawin. So, lalo na sa mga stress or workaholic dyan, for me ha, kung gusto mo i-prevent, kasi pwedeng bumalik yun eh, ulit. Kung tuloy na naman ako mag-work, is na I have to put time to chill. Kasi ginagawa ko lagi na lang eh. Kahit nga Sunday, hindi naman ako nagpapahinga eh. Maybe because control ko yung oras ko. So, sa sobrang control ko yung oras ko, minsan iniisip ko, i-work ko na lang yan lahat tuloy-tuloy. Para meron akong madaming upload. Pero nakalimutan ko na rin yung iba kong mental health ko na ibang, puro work, walang balance. Huwag niyo akong gayahin. Kailangan pag mag-work kayo, bigyan niyo rin yung time niyo na meron kayong pahinga. At importante talaga magpahinga. Kasi na-realize ko, lalo na sa mga creators, yung mga, not creators na, yung mga creative na tao, they really need time to not do anything. Kasi yung not doing anything is the time for you to think and be creative again.
Ewan ko kung ganun kayo, but ako ganun ako. I need to like do something else, mag-workout, mag-swim, umalis dito, umalis doon, mag-paint, like do something else. Kasi sometimes, pag may ginagawa kang iba, dun mo na maisip, uy, tama, pwede ko pala to gawin. Ewan ko, ganun ako. Like, example, nag-run ako or was with my friends, tapos bigla ako makakaisip ulit ng bagong content lang. Di ba sinabi ko sa inyo kanina na gusto ko ako lang mag-decide kasi decision na yun. But, okay din umalis na with your friends or your family or just go out because iba din kasi yung mind nila. Iba din yung naiisip nila. And sometimes, marami ka din makukuha from them na ma-realize mo na, uy, okay din yung naisip nila. You have to go out din. Yun. Pero, syempre, at the end of the day, ikaw pa rin mag-decide kung ano yung mga gusto mong gawin. And don't be scared na ma-burnout kasi nung una takot ako eh. Pero after, parang inisip ko na challenge ako dito. China-challenge ko sarili ko na I have to do something. Kung naranasan nyo to, i-share nyo sa akin kung paano nyo nalagpasan din to. Wait lang. So, sa next episode naman ay bullying or cyberbullying at kita-kits next week. Okay. Salamat kaayo.